Ayan, magandang hapon mga kaparmer, lakas ng ulan. Ngayon po ay 1:00 na mahigit ng hapon. Ayan po yung isa nating baka. Nilapit po ng aking tatay. Hindi ko makita yung isa pero doon ko lang nilagay sa may silanganan. Ayan, nangangain ng nangangain ng dahon ng mangga. Mamaya kukuha tayo saging. Kukumpayan. Ngayon po ay November 9, may bagyo po. Bagyong Uwan. November 9, 2025, 1:00 ng hapon, may bagyong Uwan. Ayan. Medyo malakas na po yung hangin. At medyo matubig na po yung lupa. Ayan. Kanina lang ng umaga yan nag-umpisa, mga 7:00 ng umaga. Lumakas yung ulan. Tingin ko hanggang na yan, hanggang gabi o magdamag na yan ganyan. Mamaya tayo ilalabas at mangungumpay tayo ng saging. Aking gigilingin doon sa aking gilingan. Sa ngayon po ay may kuryente pa naman kami. May internet pa naman. Kaya makakapag-upload pa ako. So ayan mga kaparmer, medyo maginaw na ngayon. 1:00 pa lang pero madilim na. Langit Tiniba na rin ng tatay ko yung mga saging. Dami. Hindi na magugutom. Dami ng saging. Pusa natin. Mamaya labas tayo. Ibihis lang ako. Magkakapote ako. Ayan mga kaparmer, tayo kukuha na saging ngayon. Bali ito nga palang lugar namin ay Sariaya, Quezon. Kaya medyo malapit tayo dun sa mismong dadaanan ng bagyo. Ngayon ay dadaan daw yung sa may bandang Aurora, Quezon. Hindi ko alam, hindi ko natanda ako ng signal dito. Para signal number 3 ata. Quezon, Batangas. Ang lakas ng bagyo dito. So ngayon naman may hangin, may internet pa at saka may kuryente pa dito. Kaya medyo makakapag-upload pa tayo at makakapag-video pa. Hanap lang tayo ng saging na mapuputol. At yun ang ating gigilingin, papain natin sa baka para makakain yung baka natin. Yung medyo mataba-taba ang katawan. So pwede siguro to. Ang lamig, grabe. Lamig. Medyo malamig ko. Kaputi lang ako para hindi tayo masyadong basa sa ulan. Grabe ang lamig. Siguro pwede na to. Ito pwede na to. Lamig. Kain ng baka natin para makakain sila kahit paano. Napakalamig.
Yan. Medyo lumakas na lalo ang ulan. Magdadala tayo saging. Abang yung baka oh. Nantay tayo ng baka. Tayo. Mga kaparmer oh, puno agad yung dalawa oh. May sobra pa nga, pang kambing nilang yung sobra. Dalawang planggaan na to. Hindi natin ang molasses. Yan. Para doon sa dalawang baka lang to. Dalawang planggaan na agad. Kain kayo ng mga baka. Gawa ng ang damo ay babad na sa tubig. Dalawang plangga naman lang tayo. Bahala na mamaya kung makakuha ulit. Baka kasi mamaya madilim na. Hindi na tayo basta-basta makakuha ng pagkain ng hayop. Aga-agahan ko na lang siguro. Malagay makakain ngayon. Kaya yung mga kambing nabigyan din. Bahan na. Tubig na. Ating dinadaanan. Ayun ba? Tubig na. Putik na. Kumakain ng kanin. Oh. Mamaya yung kambing, dadalan ko na rin. Nandun yung kambing. Ang bahay nila. Naman ako ng tumbaka. Kung gusto niya yung ano, saging na may molasses. Mga kaparmer yung tinatapakan natin. Hindi na basta-basta makakain ng baka pag ganyan ang damo. Nakalubog na sa tubig. Maputik na yun. Hindi na rin makakahiga at makakapamahinga ang baka. Yan ang isa sa pinagsisimula ng trangkaso. Hindi na nakakapamahinga, hindi na nakakatulog, hindi na nakakakain, kaya humihina ang katawan ng baka. Kaya malaking bagay din pag may kulungan. Buti nga pag ganto-ganto lang yung panahon eh. Yung hindi namang malakas na malakas ang hangin, hindi malakas na malakas ang ulan. Hindi ganun kalala. Ewan ko lang mamaya pag gumabi na. Balita ko mamayang alas 8 daw ng gabi. Talagang tatama. Mga farmer, ang harapan ng bahay namin. Oh. Grabe na ang tubig. Hindi na natuyo rin harapan namin. Baka sa tag-araw na matuyo to.
Dito na tayo sa kambing. Ayan yung pinakain ko kanina, palapa lang ng saging. Ayan yung kanilang kulong, ano? Maabos na yung tubig. Puro babae ito. Kailangan yung lalaki. Nabenta na namin yung mga anak. Buti na lang hindi nalilipad yung bubong. Hindi kasi ito nakapakaw, nakapatong lang ito. Pakain na natin sila. Yan si Kulot, ang ating barako. Tanggalin ko na siguro itong palapa. Naubos oh. Ito lang yung natira, hindi nila abot. Dito ko na hinalo sa ano, sa tray. Wala na kasi planggana na magamit, yung ano nasa baka na. Kayanin nila yan. Kayat. A few moments later. Ayan, baka ka-farmer, ito na oh. Ayan, mga ka-farmer, abot na yung kanyang pagkain. Konti-konti na lang pala. Ay na puno yan eh. Bala. Hinihilip lang yung pagkain. Okay na. Yan ang pag-asa nila ngayon para makakain. Saging. Hanap tayo ng ano, palapa, ibibigay rin sa kambing. May puwit na sa ating baka. Tama lang yung mga ganyang ulan, hindi mabubuwal ang mga tanim na halaman, saging, tsaka mga niyog. Hanap pong palapa eh, wala na akong maabot. Ayan, ka-farmer, kumakain na sila. Okay na. Pero maya ulit bago gumabi, mga alas 5, kailangan madalhan ulit sila ng pagkain para may makain sila. Malaking bagay sa kanila eh. Tinapon na rin saging. Nahulog na. Makakain kayo. Maya dalan ulit sila ng pagkain mga alas 5 ng hapon para sa gabi may makain pa rin. Hindi naman sila nababasa. Okay pa naman ang bubong nito. Yung mga baka lang talaga ang ano, nababasa, pero bali wala naman yun. Basta nakakakain. Hindi na humahangin ng malakas at hindi na rin masyadong malakas ang ulan, pero hindi natin alam, baka mamaya baka namamahinga lang. Yung direksyon ng hangin pasilangan eh. Pag ganyan yung direksyon kasi ng hangin dito sa aming lugar ay palayo yung bagyo niyan pag ganyan. Pero kung ang hangin ay papunta doon sa may timog, yun ang nakakatakot. Ibig sabihin parating pa lang yung bagyo dito sa amin. Yung hangin papunta na doon. So wari ko nga ay tutumbukin yan ay bandang Central Luzon. Sabi sa balita ay Aurora, Quezon. Tapos lalabas yan ng bandang Zambales. Malakas yung bagyo, super typhoon po yun. Kaya mag-iingat po tayo mga kaparmer. So dito naman sa amin okay. Ang baha naman dito hanggang ganyan lang. Hindi naman siya maabot ng hanggang tuhod. Hanggang talampakan lang. Kaso nga lang, napakatagal mawala nung putik. Gawa nang yung lupa dito ay ano, yung dapi. Matigas yung lupa sa may ilalim. Kaya yung ibabaw na parte ng lupa ay nagiging putik. So yung tubig hindi lumulubog
sa ilalim ng lupa agad-agad. Mawawala lang yan kapag uminit ng ilang linggo. Pero kung uulan pa rin, hindi talaga mawawala yung putik na yan. Kaya nahihirapan din makakain yung ating mga alagang hayop, kagaya ng baka. Sa kalabaw, okay lang, tuwan-tuwa pa ang kalabaw. Pero ang baka, hirap dyan, saka kambing. So ayan ka-farmer, hanggang dito na lamang. At mag-update ulit ako sa inyo sa mga susunod na oras tungkol sa sitwasyon dito sa aming lugar. Salamat po, happy farming at God bless sa ating lahat. And mag-iingat po kayo. Salamat po.